Isang helicopter ang bumagsak sa Gimba, Nueva Ecija at nasawi ang piloto nito. Pinagtulungan ng pulisya at ilang residente ang pagkuha sa biktima lalo't lagpas tao ang tubig na binagsakan nito. Nakatutok si Von Aquino. Kita pang ilang bahagi ng RPC-3424 helicopter na ito na bumagsak sa tubig sa isang palayan sa Purok Arimongmong sa Barangay San Miguel, Gimba, Nueva Ecija. Ayon sa Gimba Police Station, pasado 5:00 ng hapon kahapon, nakarinig ng tunog ng helicopter at pagsabog ang mga residente. Nakita po yung isang light helicopter na nakalubog po sa sapa. Nung nag-conduct po tayo ng rescue operation, may nakuha po tayong isang katawan ng babae na patay na. May narinig akong malabog. Sabi ng mga pulis, sisirin na namin para may rescue yung sakay. Kaya yun, hinarap-harap namin. Ako ang nakakita sa kanya, nakahawakan ko siya. Giniwan namin yung seatbelt. Kapag yung seatbelt na naigpit, hindi niya naalis. Kung naalis yun, may posibilidad siyang nakalabas. Gaano kalalim? Hanggang napastuhod po. Nagpastuhod. Tapos po yung yung putik pa lang po yun. Oo, Yung tubig po. lampas tao. Ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, 10:22 na umaga kahapon nang umalis ang helicopter pa Baguio City kung saan inihatid nito ang isang pasahero. 11:51 a.m. nang lumipad ito mula Baguio pa Binalonan, Pangasinan at naglanding doon ng 12:05 ng tanghali para mag-refuel. Nagkaroon ng having a hard time starting the engine daw, yung helicopter at umalis po naman ng Binalonan ng 4:30. Unfortunately, hindi na nakarating doon sa home base at nag-crash dito sa Gimba, Nueva Ecija. Sabi ng CAAP sa pagitan ng 7:04 hanggang 7:14 kagabi, nakatanggap ang Philippine Aeronautical Rescue Coordination Center ng Emergency Locator Transmitter Alert mula sa bumagsak na helicopter. Nakikita ho yung posisyon ng mga aircraft. Kasi ho yan, tayo nakalagay doon sa likod. Pag nagkaroon ng crash, whether land or sea, mag-activate ho yan at malalaman namin kung saan lugar siya bumaba. Patay ang 25 anyos na babaeng piloto. Ayon sa CAAP, nakadispatch na sa crash site ang mga aircraft accident investigator. Ang investigasyon para malaman ang sanhi ng pagbagsak ng helicopter, posible umanong tumagal ng 30 araw. Dagdag ng CAAP, grounded muna at i-inspeksyonin din ang mga kaparehong aircraft model ng air operator na Lion Air Incorporated, ang may-ari ng bumagsak na helicopter. Nakatutok daw muna sa piloto at helicopter ang investigasyon para matukoy kung may pananagutan ng air operator. Sinusubukan pa naming kunin ang panig ng Lion Air Incorporated pero walang sumasagot sa kinokontak naming numero. Tumanggi munang magbigay ng pahayag ang mga kaanak ng biktima. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino, Nakatutok, 24 Oras.